pagkakataon na ito, Panginoon, as we study and learn sa inyong mga salita and with the wisdom that you given to Oswald Chamber, Lord, may it be like a double-edged sword sa aming mga buhay to grow us spiritually and maturely, Panginoon, and sa paglago ng aming prayer life. And God, we disarm the works of the enemy, Panginoong Diyos. Allows us to receive the divine revelation, a rhema word from you, Lord God, today. And I pray, Lord, that may you give us a new revelation nga po with the new wineskin, O Diyos. That's our declaration in the name of Jesus. Thank you so much, God. Bless each one and bless your servant, humble servant, as you use me, Panginoon, to deliver the message, oh God, from you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, Amen. po, allow me to share po yung ang pag-uusapan po natin ngayong araw. One moment lang po. So, hopefully ay kita po ninyo. Ano po? Ang layo ko po. One moment lang po. Ayan po. So, ito po yung pag-uusapan po natin. Malinaw naman po ba? Ayan po. Yes po, Pastor. Yes. Thank you po. So, ito po yung naiatas po sa akin na ibahagi po ngayong araw na ito. The Key to the Missionary's Work by Oswald Chambers. So, usapan po natin. In Matthew chapter 28, verses 18 to 19, it says here, Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all the nations. Amen. So, we know and we've been already familiar po sa verse na ito ng ating Panginoon. At alam ko po na lahat tayo ay naka-receive from the Lord and receive the mandate na po to as being the disciples po ng ating Panginoong Diyos. Right? So, sabi nga po dito, since what we'll be talking about the key to the missionaries' work, the key to the missionaries' work is the authority of Jesus Christ, not the needs of the lost. Basahin ko lang po. We are inclined to look on our Lord as one who assists us in our endeavors for God, our endeavors for God. Yet, our Lord places himself as the absolute sovereign and supreme Lord over his disciples. So, madalas nga po nating isipin ang ating Panginoon ay tumutulong lamang sa atin sa ating mga paggawa para sa Diyos. Ano po? So, ngunit inilalagay mismo ni Jesus ang kanyang sarili bilang ganap na makapangyarihan, sabi nga po, at pinaka-pinuno o head sa kanyang mga alagaan. Amen? So, ang gawain po ng misyonero, tayo po considered as missionary from the time that we received the Lord Jesus Christ, right? So, we already received the mandate of being the disciples to speak ano po, and tell who the Lord Jesus Christ unto all nations. Sabi nga po, sabi nga po dito, ay ang gawain ng misyonero ay dapat nakabatay nga po sa kapangyarihan ni Jesus, amen, hindi sa pangangailangan ng tao. Ito nga po sa binasa natin. Kasi Jesus ang may kapangyarihan at siyang tunay na pinuno, hindi lamang sa ating mga gawain. Sabi nga po no, sa Acts chapter 1 verse 8, for we will receive power when the Holy Spirit comes on us, and you will be witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So marami po isa po sa maraming bagay na pinagkatiwala sa atin ni God in doing the missionary work yung pagiging Kristiyano po natin na tumatayo sa pananampalataya, ano po. Whenever the people sees us in our daily lives, we are testifying how the Lord make a great change po sa ating mga buhay. Amen. We are delivering to all the people how the Lord did a great transformation po sa ating day-to-day or daily tasks or day-to-day lives. Amen. And sabi nga po sa binasa natin, hindi lamang po doon sa kung ano yung ginagawa po natin tayo maaring gamitin ng Panginoon, but with the power and the guidance of the Holy Spirit, we can be witnesses sa lahat, sa bawat individual, especially in our
kasama sa bahay, sa ating family, ano po. And the Lord wanted us na maging righteous witnesses po sa maraming tao. Amen. And sabi din po dito, tuloy ko po yung basa, He does not say that the lost will never be saved if we don't go. He simply says, Go therefore and make disciples of all the nations. Right? He says, go on the basis of the revealed truth of my sovereignty, teaching and preaching out of your living experience of me. Yan, sabi nga po ay narinig ko po sa ilang mga pastors na nagbabahagi ng salita ng Diyos ay wag lang daw po tayong maging tagapakinig at or taga yung nauupo at nabubutas po ang bangko. Kailangan po nating magbahagi or i-share ang experience natin buhat po sa ating Panginoong Jesus as how we receive transformation and revival and breakthrough sa atin pong mga buhay. So, ibig sabihin po nito, yung sabi nga po na hindi po nakasalalay sa atin ang kaligtasan ng mga tao. Amen po. Kundi sa kapangyarihan po at kalooban ng Diyos. So, mahal po ng Lord ang lahat ng tao at ang tungkulin po natin ay sumunod at humayo dahil ito po yung utos ni Jesus na may ganap na kapangyarihan. I remember po nung bago pa lang po ang Christian, one of the encouragement sa amin as being one of the youth pa po before na laging ay sumama sa mga Bible studies, ganyan, sumama po sa mga anong tawag nito, pagme-mission or yung hahayo po na tinatawag, ano po. And ang sarap po sa pakiramdam na makapag-share ng goodness ni Jesus. Amen. And ngayon po sa generation po natin ngayon, sa panahon po natin ngayon, ang maganda po ay mas madali na po mag-share ng word ni God. Mag-post lang po tayo sa ating mga social media accounts ay mababasa na po ng maraming mga tao. Whether with our friends, ano po, na maaari nilang, na once na mag-minister sa kanila yung mga pinost po nating Bible verse or word of encouragement from the Lord, ay pwede nila yung i-repost so that their friends will also be blessed, ano po, and receive the message and the love of God through those things po. So habang tayo po ay nagtuturo at nangangaral, dapat itong magmula sa ating totoo at personal na karanasan sa kanya. Sabi nga po no, anong tawag nito? We cannot share what we don't have. So, yung mga bagay po na na-experience natin from the Lord, those are the things that we can able to share po to those people na hindi pa po na-experience ang ating Panginoong Heso Kristo. Right? Sabi nga po, our actions speaks louder than our words. Amen. Parang sa akin po as I have experienced the power of God, He transforms everything in me, especially po of how I live or how I used to be. Na marami po sa mga ilang kaibigan ko na wonder how I drastically change and paano yung naging process. And I testify. And some of them, especially one of my friends, ay nakakilala sa Panginoon because of that testimony. At siya din po ay ginagamit na ng ating Panginoong Jesucristo. So sa madaling sabi po, ang misyon ay pagsunod sa utos ni Jesus, ni Kristo, at pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Amen. Sabi ko nga po, dati ang challenging po mag-share ng gospel. I remember ginamit po tayo ng Panginoon sa school way back when I was in high school po, na mag-conduct ng campus ministry. And the Lord just used me po to become the leader, the president of that campus ministry way back then. And I was able to deliver the message of God, lalo na po kapag walang mga teachers or yun nga, walang nag-advisory yung mga rooms na may ingay ng mga estudyante. We are grabbing the opportunity to alam niyo po yung bigla na lang papasok at mag-share ng onte ng salita ng Panginoon. Praise the Lord for that. So, tuloy po natin. Sabi po dito, then the 11 disciples went to the mountain which Jesus had appointed for them. So it is written in Matthew 28:16, if I want to know the universal sovereignty of Christ, I must know him myself. I must take time to worship the one whose name I bear.
Amen po. Dala-dala po natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. And for us to have that deeper intimacy and for us to be able to deliver the salvation or to work in hallelujah, missionaries work, we need to know our Lord Jesus Christ ng mas malalim pa. Amen? So sabi nga po dito, we need to spend time more in knowing Christ so that we can show the people around us that we live a faithful life honoring Him in everything we do. So yung ating personal worship, ano po, yung ating Bible reading, ating prayer, yung ating pamumuhay, in doing what is right without compromising, amen, ay mas lalong nagpapatibay at nagpapaklose po sa ating relationship sa ating Panginoon. Sabi nga po, di ba po in Joshua, na that we need to meditate the Word of God day and night para po malaman natin ang will ni Lord at maging victorious po tayo. And with that, sa pag-experience po natin um, anong tawag nito? Victory, buhat sa ating Panginoon, we can able to testify how the Lord Jesus Christ can use us. Ano po? Gaano kamahal din ng Panginoon ang bawat isa. For, hallelujah. Sabi po dito, um, we are missionary commissioned and empowered by the Holy Spirit. So we need the power of the Holy Spirit po para maisakatuparan po natin ang mga bagay na ito. Amen. Sabi po, Jesus says, "Come to me." That is the place to meet Jesus. All you who labor and are heavy laden. So Matthew 11:28 and how many missionaries are. So we completely dismiss these wonderful words of the universal sovereign of the Lord of the world, but they are the words of Jesus to his disciples meant for here and now. Amen. So lumapit po tayo palagi. Yes. So, naalala ko po yung sa paglapit po na ito, no? Lahat naman po, pamilya po tayo sa verse na to in Matthew 11:28 po. Sabi po dito, naalala ko lang po yung the first time that I prayed naipag-pray po ako ng Pastor Joanne sa isang gawain. Nakalimutan ko na po kung ano yung gawain na yun. She mentioned na um, I need to go to the secret place with the Lord. So, ayun po. Whenever I desire to ask God to be with me, I need to enter to that secret place to encounter Him. So each and every one of us ay meron pong secret place to enjoy the presence of God and to receive His word and revelation po, no? And for us to be empowered. Amen. Sabi din po, if we felt tired, just rest in Him, in His presence po. Napakasarap um, sa presence po palagi ng Panginoong Diyos. Remembering that He rested back in the days of creation. Amen. So as how the Lord created everything, He rests on the seventh day. Amen po. So ibig sabihin po nito, madalas sabi nga po sa binasa natin, um, hallelujah. Dito po sa quote na ito kanina na madalas nating balewalain o hindi pinapansin ang mga salita ni Jesus tungkol sa kanyang kapangyarihan at pamumuno sa buong mundo. Ngunit ang mga salitang ito ay direkta niya para sa kanyang mga alagad. Tayo po yon at hindi lamang para sa nakaraan o hinaharap. Ito po ay may kabuluhan at aplikasyon sa kasalukuyang buhay at gawain natin bilang mga taga-sunod niya. Sa madaling sabi po, hindi dapat ituring na teorya o kwento lang, kundi gabay sa kung paano po tayo namumuhay o mamumuhay, maglilingkod at magtitiwala sa kanyang kapangyarihan sa araw-araw. Amen. So napakagandang paalala po sa atin yan na buhay po at makapangyarihan ang salita ng ang ating Panginoon and it um, help us to do the missionary works. Amen na iniatang po sa atin ng Panginoon to testify daily of how powerful our God is. At mas lalo pa pong napapalalim yung ating pagtitiwala sa Kanya. And sabi po dito, go therefore to go simply means to live. Amen. So sabi nga po dun sa binasa natin sa Acts chapter 1 verse 8, it is the description of how to go. So we need to be empowered nga po by the Holy Spirit.
for us to be able to go. So Jesus did not say in this verse, "Go into Jerusalem, Judea, and Samaria, but you shall be witnesses to me in all these places." And he takes upon himself the work of sending us. Ayan. Um, Hallelujah. Uh, yung pagbigay sa atin ng instruction ng Panginoon ay pagpapaalala po sa atin na hindi lamang po natin dapat ito sarilinin on our own. Amen. But to share it with the other people. For the Lord already gave us the guide, the Holy Spirit, which is the Holy Spirit, na magi-empowered po sa atin to fulfill that calling po sa bawat isa. Sabi nga po, sa pagpapatuloy natin, sa John chapter 15 verse 7, if you abide in me and and my words abide in you, ayan, that is the way to keep going. Amen. So, isa po sa bagay na gusto pong makultivate sa atin at sa ating mga buhay Krisyano ay yung pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa ilang napakinggan natin ano po, ng mga tagapagsalita ni Lord, um, ano tawag dito? Partial obedience is still disobedience. Amen. So, God wanted us to obey Him more with a humble heart as as we dig deep dun po sa salita ng Panginoon, kung ano po yung mga instructions niya sa atin ng mga tamang dapat po natin gawin. Amen? So, sabi po dito, that is the way to keep going. So, where we are placed is then a matter of indifference to us, um, because God sovereignly engineers our goings. Amen po. So, sabi nga po, whenever we feel the guidance of the Lord for us to go, just obediently go. Amen. Kung saan man po tayo nililid ng Panginoon na dalhin, tayo po ay sumunod po lamang and God will do the rest. Amen. Sabi ko nga po, as the Lord allows me to join here po sa Daybreak Global, ang prayer ko lang po, kasi nga po mahaba pa yung vacant time ko po ng nakaraan bago po maging busy. Kasi nga po tayo po ay currently nag-aaral po sa seminary, Scope Seminary. It's a privilege and blessing. Ay nanalangin po kay Lord na Lord, I wanted to know you more. Help me na makonect po sa isang gawain online kasi I have a lot of time na spend, and some of the times ay nasasayang ko sa pagiging idol. And I thank the Lord kasi dito po ako sa Daybreak Global at ang Ate Celia po ang nag-introduce sa akin na since wala ka naman masyadong ginagawa, Kuya Edward, mag-join ka sa Daybreak Global. And tuloy nga po, no, mas lalo pong na-strengthen yung faith ko to hear the Word of God, and especially the teachings of Oswald Chamber na yung mga kataga, mga phrases, mga quotations ano po ay nakatulong sa akin. And personally, especially when praying unto the Lord of the things na overlook ko personally, na ito pala yung mga bagay na hindi ko na alam mo yun, hindi ko pa napagbibigyan toong pansin. Ayan. And praise the Lord po for that. And sabi nga po dito, He already orchestrated our lives. Amen. Sabi nga sa binasa natin, God sovereignly engineers our going. Si Lord na po ang naktakda. He orchestrated everything. So that's why sabi ko, ang galing ni Lord. God orchestrated my life to be with you all po. Especially sa GMC na nung the first time that I've heard from the bishop po na you are at home. Talagang it really struck my heart. It touches me deeply. Mangiyak-ngiyak pa nga po. Praise the Lord. Because I felt na uh, yung pagiging NPA, no permanent address. To be honest po, ay marami po akong mga napuntahang mga denominations. And I think it also orchestrated by God na He allows me to uh, be put to those denominations. And nung nalaman ko nga po ito at dito po ko dinala ng Panginoon, sabi ko, I felt the warm welcome ano po, ng calling sa akin ng Panginoon to na being, you're at home, my son. Grabe po ang Panginoon. Right? So sabi po sa tuloy po natin, so none of these things move me, nor do I count my life dear to myself.
so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus. Ito po yung sinabi ni Apostle Paul in Acts chapter 20, verse 24. So sabi nga po, that is how to keep going until we are gone from this life. Amen. So maraming tao sa mundo ang hindi still up until today. Ang dami na nga po nangyayari ano po ng mga calamities. Those are unavoidable ano, na hindi pa rin alam ang purpose ng kanilang mga buhay. But us tayo po na Christians na tinanggap natin Panginoong Yesus ay alam po natin kung saan kung ano po yung purpose ng buhay po natin is to become the salt and light po of this world. Amen. Sabi nga po sa naging sa preaching series po namin dito sa church ay we are chosen and set apart. So all of us has been chosen and set apart by God for this sa natatanging layunin po niya to becoming the mouthpiece of God to deliver the message of God and being a missionary worker. Amen. So, matatapos na po tayo. Ito po yung mga verses to ponder na pwede niyo pong i-take note at basahin din po mamaya in Isaiah chapter 43 and chapter 44 at sa First Thessalonians chapter 2. Yan, maganda pong dagdag na pagbubulay po ninyo sa inyo pong after this message po ng ating Panginoon. And lastly, sabi po dito sa Wisdom from Oswald, the emphasis today is placed on the furtherance of an organization. The note is we must keep this thing going. If we are in God's order, the thing will go. If we are not in His order, it won't. Sabi nga po, the spiritual meaning of this passage or this thing is about trusting God's will rather than human effort. Amen. It warns that many people focus too much on keeping an organization or ministry alive instead of making sure it is truly aligned with God's purpose and direction. Parang gaya nga po ng gawain po natin. Praise the Lord. It is the work of God and His will. The message is clear. If something is God's work, He will sustain it. Amen. But if it's man's work, it will eventually fail, no matter how hard we try to keep it going. In short, success in ministry or spiritual work depends on obedience to God's order, not on human strength or structure. Amen. So nawa po, maging desire ng puso natin na makibahagi po lagi maging bahagi to be part of the missionary work of God that has been assigned to us to become a testimony or to testify how the Lord um, moves in us and receive His grace and love. Amen and amen po. So, yun lamang po at maraming salamat po sa Diyos po ang papuri. Amen. Praise God for your life, Brother Edmar. Kanina lang magkasama tayo. Hindi ko alam kung nakatulog ka na rin. And blessed morning and blessed day po sa lahat ng narito. 12, 13, 14, 15. Yan. Kasama ko sila Pastor Rory. Yan, mga kasama ko po nagpupuyat para kay Lord. And we have this joy in our heart knowing that kung gaano kami ka-love ni Jesus at kung gaano namin siya mas nakikilala pa ng malalim and we are praising Him to the best talaga. Yes. Good morning, Pastor Dave. So let's proceed po para sa ating prayer blast. Yan. Today po may binubulong sa akin ng Holy Spirit. I just want, meron pa po tayong time because nag-usap nga kami minsan ni Ate Fenet every Friday kasi meron kaming discipleship mag-ate, ganon. Share ko la Ate Fenet. And then, natuwa kami kasi po, sabi namin na parang kailan lang. Pero nakakaapat na taon na po tayo dito sa Daybreak, di ba sa Global Daybreak. And same thing with the international. Sabi natin, ganun kabuti si Lord, ganun siya ka, ka-faithful sa atin. Imagine nyo, ang dami na nating mga pinagdaanan, ang dami na nating mga experience, mga testimonies, yun yung mga nagpapatibay sa atin, yun yung mga nagpapagrow sa atin sa buhay spiritual natin, buhay mananampalataya. And then, alam ko po meron tayong mga kanya-kanyang experience, yung mga experience kung paano tayo
paano tayo nag-grow, kung paano tayo, alam mo ba yun, yung na-inspire, na-encourage ng ating daybreak, yung ginagawa natin dito. Bakit ba natin to ginagawa, di ba? Every morning or every noontime dito dyan sa Philippines or sa madaling araw, teka, 5 o'clock sa Pilipinas pag kasi international. Nung hindi pa nga po ako nag-aaral, present ako lagi, but sa Daybreak International at saka sa Global. Sabi nga ni Ninang Olive, parang hindi na raw ako natutulog. But then, ngayon, kahit na may studies pa rin kami, I see to it na nakakaten pa rin. Kasi yung strength na nanggagaling kay Lord, alam niyo ba, hindi, walang kapantay. So, mag-ask lang po sana ako kung meron kayong magandang, hindi naman yung maganda, kung meron kayong yung unforgettable experience o yung, yung parang mapapangiti kayo, Lord, ikaw nga yun, ikaw yung kumilo sa buhay ko. Na dahil sa daybreak, ang dami po nating mga answered prayer. Alam niyo po yung mga hinihiling natin kay Lord, di ba? Nasasagot niya yung nasasagot niya in his mighty ways, in his mighty works. And alam ko po isa tayo sa mga nakaka nakaka-witness ng mga miracles na pinapakita niya sa atin. So, can I ask po someone na pwede namang mag-share para naman mas ma-inspire tayong lahat in 4 year time na magkakasama tayo dito. ah Alam ko pong mas marami pa tayong pagsasamahan kahit nasa iba't ibang parte tayo ng mundo. Amen po ba diyan? So, care to share po and base na rin sa mga words of wisdom na narinig natin for this morning, this day, sa paggamit kay Brother Edmund. Yung pong mga, yan. Lalo na si Tito Jet, ang sipag-sipag magbigay ng testimony niyan. Talagang apaw-apaw yung kanyang mga pagpapala na natanggap. And magbigay tayo ng inspirasyon sa mga nakakasama natin dito. Sila Ate Flora, Sis Rona, yan, si Ate Finet, Mr. Dave. Open po ang floor. Meron naman po tayong oras pa natitira para lang. Hello po, amen. Andiyan po ba kayo? Parang minimuni-muni niyo pa yung mga narinig niyo kay Brother Ed. Hello po? Magtatawag po ba ako or God po? Yan. Ate Finet, care to share kahit sa simple ano lang from hearing from you as our yung leader namin dito sa yung Matyaga na every morning. Imagine nyo yun kung paano kami mas Amen. namomotivate pag kung kayo nga kaya nyo edi kaya din namin, di ba? Yun. Nihintay ko sanang may mauna eh. Kaya, okay. Yes, indeed. Talagang dito po sa Tag Global. I think we're talking particularly dito po sa Global. Of course, napakadami pa pong ibang gawain na talagang ginagamit po tayo ng Panginoon, tayo pong lahat. And but for here, yes, indeed, ang dami-daming yung mga instances po, mga situations where talagang uh, sinasabi naman natin, it's been being testified sa mga kasama natin dito na talagang kumilos ang Panginoon or patuloy na kumikilos ang Panginoon. And we just know that it is the Holy Spirit na nagwo-work. Many times, all, through the years, ay minsan na lalagay po tayo sa mga sitwasyon na walang maglilid o kaya walang ano ba yon, nakalimutan o there are yung mga hindi kaya ganun, and just you know through the work of the Holy Spirit, syempre ang unang gagawin natin is to pray, but to ask the Holy Spirit help. Kanino ba tayo hihingi ng tulong? And yun na, talagang makikita mo yung hand ng Panginoon na na biglang sige ako na po, o kaya it's so easy kasi parang minsan isang message mo lang. And people are just so willing. Parang kinausap na sila ni Lord. Ganon. Na wala nang kahirap-hirap and they will just say yes, na to step in.
parang ganun. So para hindi yung mga hindrances na nilalagay ng kaaway ay hindi nagtatagumpay. So laging nakikita natin ang kamay ng Panginoon talaga is working, and it's been hanggang ngayon kapag may nag-message na ah sis o kaya ate, sorry hindi ko akong ganon ganyan ganyan, hindi ako pwede or Opo. ano, Mm. agad-agad, I just pray. And I just say, Lord, ituro mo sa akin or isabihin mo sa akin sino ba yung i-message ko, baka yun na pwedeng mag-cover. And wala pong kahirap-hirap. So, praise, praise, praise be to God. Yun po yung mga sitwasyon na ang alam ko talaga the Lord is working. And of course, from the humble beginnings ng Daybreak Global or Daybreak in general, both international and global. Andito po si Pastor Dave. Opo. Praise be to God sa Siya buhay yung ni Pastor ano eh. Dave Siya because yung sa kanya po talaga pasimuno. i-download. Yes, Dapat siya simuno ang ng ito. tumanggap ng download ng instruction ni Yes, Lord, amen po. ng Holy Spirit para ito dito sa Daybreak Ministry na ito. I don't know if Pastor Dave would like to share that. And of course, si Pastor Vida May is also here, and yung mga nauna pa. So, tulad ng sabi mo sis, napakarami po nating experiences na all throughout the years. And I believe that the Lord is just so worthy that we give Him the highest of praises. Talagang siya lang talaga. Sabi nga kanina, if it's God's work, then Yes. He will sustain it and He will keep it going. Yan po. So, praise be to God. Thank you. Amen, amen. In 4 seasons, di ba? Magkakasama po tayo. Gusto po nating makarinig. Thank you, Ate Finet. Yan, so yan sa mentor ko. Gusto rin nating marinig si Pastor Dave kasi nga siya yung pinaka-mentor nito para alam natin na ano bang nangyari, Pastor Dave. Ang dami-dami nating nangyari. Apat na taon na ba tayo? 4 na taon na po. 21 po yun eh. October 2020. ba? October? Yes po. Parang September po, 2021. August, September, ganon. Mm-mm. August po. August ya. Yeah, August po. August. Kasi mamamatay na po, I mean, yung time na po yun, my mother is going, parang dying na siya that time. Kaya laki po na naging tulong sa akin ng Daybreak. Pero tandaan ko po. Isa lang po ako sa ginamit ng Lord. Maraming maraming nakinig kay Lord, maraming nag-obey kay Lord. Ah, sa akin po binigay ng Lord yung title na Daybreak kasi nag-iisip noon ng ano bang itatawag natin. And then yun nga, the Holy Spirit downloaded to me. Why don't we call it daybreak? Kasi 5 a.m. nga noon. Wala pang 12 noon noon eh. Wala pang 12 noon. Dahil nga hindi lahat makaka-attend ng 5 a.m., nag-birth yung 12 noon. Kaya nagkaroon ng, to make it uh, hindi naman different, tinawag nating international tsaka global. Alam natin na nag-start ito, purihin ng Diyos, during the 100 movement ng Po. mga traditionalist. Mm-mm. Doon nagsimula yung ating desire. It was Sister Vida May na laging nire-remind tayo that we should have one language, no? One language, one faith, no? Kaya it's only through prayer na doon natin papakita. Kaya it is really a joy na ang bunga ng 100 movement is the Global Methodist Church. Na doon, yun ang foundation ng Global Methodist Church.
prayer. No, hindi mere planning, no, kundi a lot of obedience to the Holy Spirit, a lot of discernment, no, trials of course. Pero ang foundation nitong Global Methodist Church ay prayer, no? And then although hindi lahat kasama natin, nag-birth din naman yung ibang-ibang churches. So nag-branch out, though uh, hindi natin kasama sa GMC, no, iba independent, no. Kaya purihin ng Diyos sapagkat naging bahagi tayo ng isang movement na nagsimula sa panalangin. Glory to God. Thank you for letting me share. Amen po. Praise God po. Praise God. Thank you, Pastor. Sino po itong nasa daybreak? Si Ate Bida May or si Jack? Pastor Bida May po ba to? Si Ate Vida May. Good morning. Yeah, Good would you like to afternoon. ask po? Would you like to add something na to inspire us? Sinabi na ni Pastor David. I'm just amazed. I'm just amazed. I didn't realize it's already 4 years. Grabe si Lord. And yes po, yun nga. This for those that hindi nyo alam yung history, nag-umpisa during the pandemic, during the movement. We met online. And the very first thing that we did together, I believe, Pastor David, di ba, yung 40 days prayer and fasting. And marami doon ay curious, hindi nila nagawa pa, pero willing. I still remember si Titang Zening, kung kilala nyo siya. She was very kind of hesitant. Sabi niya, hindi ako marunong mag-pray, hindi ako marunong mag-lead, pero hungry. Remember, that's my memory. Natutuwa po ako sa kanya that she committed and ano yun, she was so hungry. She would enjoy being with Pastor David sa oras nila, sa akin, kahit kanino. And then she would, just like Mary kay Jesus, sitting, listening, soaking it in. Ngayon, tignan mo, she leads in prayer, she leads in devotion. Yun po yung nakakatuwa dito sa Daybreak Global International. Magkakapatid tayo sa pananampalataya kasi yun nga, we are different denominations, hindi lahat GMC, meron pang UMC pa, meron FMC, meron independent, pero all brothers and sisters of faith. And dun, those na bago, sooner or later, naiinganyo sila, na-encourage sila to step out, to lead, first in prayer and then in devotion. So ito nakikita ko, it's a training ground din sa mga tao. And we're all different ages, diba? From I think the youngest is Elisha, and then mga senior citizens. So grabe si Lord. All glory to Him. And dagdag ko lang yung iniisip ni Pastor David. I didn't want to interrupt. The word that God gave us, hindi galing sa akin, but lagi kong nire-remind kasi yun ang word that binigay is one language, that's the language of prayer, and one voice. That is the voice of the Lord that dapat marinig natin. So thank you for letting me share. Thank you, Ate Bida. Pastor Rory, isa ka rin sa nakasama namin dito. Would you like to add din sa bilang yung ikaw din yung laging naiiwan na ni Pastor na ano namin eh. Pastor, ikaw taga-pray, ikaw taga-close, yung mga ganun. Tapos naiiwan din ni Ate Finet. Taga-sambot. Nakita ko po kung paano tayo mag-anuhan dito sa Daybreak. Talaga nakakatuwa si Lord. Ewan ko po kung paano ko sasabihin eh. Actually, actually nag-start lang po ito nang sinabi during nga po ng 40 days, 10 days, and then another 10 days, another 40 days, prayer and fasting, and then eto na po, lumitaw na po yung daybreak. Ang sabi po ni Ate Finet no sa akin, so,
kailangan daw yung mag-start na sa ano. Ha? Anong start? Sabi ko, for the daybreak global. Alas 5 sa ano, alas 5 dito sa UK. So actually it is so amazing talaga na ang Diyos ang siyang gumagalaw, kumikilos sa ating mga buhay. Ah, may mga iba't iba na nga po tayong mga nakakasama at sa mga panahon na yon may mga pagsubok na tayong mga pinagdadaanan, may mga pagsubok na tayong nalalagpasan kasi katuwang at kasama po natin ang ating pong Panginoon. At sa pagsubok na yon ay tayo nananagumpay. And that day, marami tayong namimit and uh, naiiwan mag-isa. Actually, hindi naman po tayo nag-iisa lagi dahil po kasama po natin lagi ang Diyos. At ang Diyos sa tulong ng kanyang banal na espiritu, ah, may mga may mga hangover sa kulang sa tulog, and then may mga karanasan, but one thing na hindi ko makakalimutan yung bigla na lang talagang babaguhin ng Panginoon yung way ng prayer. Ah, yung mag-worship ka, tapos manalangin ka, and then God will give you a word, uh, a, a vision, at yun ang ibibigay mo sa mga taong nakikinig. And a healing yun. Isa pa yung healing. Talagang ang kagalingan ang ibinibigay ng Diyos sa sa bawat isa, lalo na sa akin. Kaya purihin ang ating pong Panginoon. And thank you for allowing me to share po. Amen, amen, amen. Praise God. Napakuti talaga ni Lord. Diba? Ang dami nating ang dami nating gustong ipasalamat sa Kanya. Dahil sa Kanya, ikaw yun, Lord. Ikaw yun talagang pumilo sa buhay namin. So, salamat po sa mga nag-shares, sa mga, alam namin na somehow yung inspirasyon at saka yung encouragement na yung galing sa Holy Spirit para mas lalo pa kung tayong ma-mold at mas lalo pa tayong yung mag-stand firm sa ating pananampalataya dahil nga po malaking bagay, malaki ang part ng daybreak sa araw-araw po nating buhay pananampalataya. Sige, samahan po ninyo ako para sa ating Thanksgiving prayer bago po tayo dumako sa ating prayer blast. Kung able po mag-mute. Dear Lord, in every moment today, Lord, in every remind moment me today, of all that I remind have me to of be all thankful for, I have to be, especially your constant especially your presence in my constant life, constant whether presence, in times of whether in prosperity time or of in prosperity or you in are good. you are good. I live up Lift this up this morning prayer morning of prayer of thankfulness, thanksgiving a heart with a full heart of full of gratitude and gratitude praise and for your love praise and for your provision. love. Praise, Praise and glory belongs glory to you belong to alone. you alone. Amen. 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 Yan po. So dako po tayo ngayon sa ating Pillar of Society, which is Tuesday, Prayer for Nation and Government. Alam po natin kung ano yung nangyayari ngayon sa buong mundo, specifically sa Philippines po. Maganda rin po yung updated tayo sa mga nangyayari, lalo na tayong may mga pamilya sa Pilipinas at yung iba po nating kasama rito nasa Pilipinas para nalalaman din po natin ang mga kalagayan nila, lalo na yung mga biktima ng earthquakes. Nakakalungkot po, nakakasakit ng dibdib. Makikita natin sila, yung mga eskwelahan nasisira, yung mga nawawala ng bahay, tapos sa kabilang banda, di ba, ang daming dito, yung pera na sana kahit 1 bilyon lang nilagay doon, ang dami na sanang natulungan yung gano'n. Pero hindi po natutulog si Lord. Alam ni Lord yung nangyayari. So, let us all, yung pong able mag-unmute, sabay-sabay po tayo i-blast ang heavens sa panalangin na alam nating hindi pa man natin nasasabi, alam na ni Lord kung ano yung hinihingi natin at alam natin na nakaready na yung mga kasagutan niya at unti-unti niya ino-orchestrate yung kanyang plano para sa panalangin nito nation, prayer for nation and government. Sige po mga kapatid, sabay-sabay na lang po tayo. Let's bless the heaven. Hallelujah, Lord Jesus Christ.
We're praying We're for praying nation and for government, nation oh and Lord government. God. Maraming problema. The whole world, oh Lord, aming You are the one, aming Lord, war, who mga is aming able, threats. oh Lord. Yan. Sometimes, Lord, it's hard Walang to pagkakaisa, understand, walang peace, oh God, Panginoon. why things are Nakakalungkot po, happening Panginoon, in the dahil world today. puro sila ng But mga then again, kanya-kanyang Lord, thank you. self-interest, Panginoon. Yung Release power na akala nila a sense of saan Holy nila maging Spirit masaya, Lord. na And the you are power still of very much money, in Lord. control. Alam Alam mo mo kung ano man po yung mga conflict, ano man yung mga challenges, ikaw pa rin let's feel dahil for ikaw us, pa rin Lord. ang lumalang Ulanin mo sa po sila your ng inyong creation na ito. ulanin mo po sila ng inyong peace, Panginoon, dahil we present to you, especially sa to you Philippines, maraming continuously, O disasters God, na nangyayari, Lord. Yan. Hindi yung namin mga maintindihan, pero alam nag-post. namin, Lord, na yan Salamat, lang Panginoon, that natin sila. there are Lord, already, we can give them see, all Panginoon, wisdom Lord, and ang understanding mga as well peace sa aming president. negotiations, At Lord, siya are magdidesisyon truly lahat happening, ng O mga God, nangyayari around dahil Orchestrating heaven and Hamas earth. group, because of mga we surrounding think nations. because you are our Thank you, God. God, You Lord, know and ang we God pray who that pinaka-ready you sa continue to lahat-lahat. guide, Lord, We all the just pray leaders for who are unity. involved, turns Panginoon, our Lord, praise to you. yung kanila Thank you pong also, Lord. Tayo plans, pa lang. Panginoon, Salamat towards ay Declare makabuti. full In in peace, Jesus' O Jesus. name, God. I ask Salamat, O this in your name. in Jesus' name. Amen. 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 Sabay-sabay po tayo mga kapatid. A universal prayer for peace. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is discord, harmony. There is truth, truth. There is error, there is doubt, faith. There is Where there is despair, despair, hope. where Where there there is is darkness, darkness, where there there is is sadness, joy. Amen. Jesus' name. Sabay-sabay po tayo ngayon sa body of Christ. Let us pray for each other. Sabi nga po, lahat sa atin ay may calling, a part of the body of Christ. And wag panatilihin po natin na hindi mawala yung first love natin na si Lord ang ating siya ay ating priority. Sabi nga, if you will priority God, He will prioritize your priority. He will priority ano ba yung Tagalog nun? Kung ipa-priority natin siya, ipa-priority niya rin yung ating mga priorities sa buhay. Tama po ba yun? So, sige po mga kapatid, sabay-sabay po tayong panalangin, lahat ng mga leaders natin, mga churches kung saan tayo belong, yung strength and also yung faith na alam natin na kalaban nandyan lang, gumagawa ng paraan para makapasok, pero alam natin si Lord 24/7 siya nagbabantay sa atin at alam natin na hindi naman pwedeng nagbabantay lang siya kung tayo naman ay nanghihina. So let us pray for the strength na alam natin na yun ang pwedeng panlaban natin para mas manatili tayong matatay sa ating pananampalataya. Sige po mga kapatid, you're able mag-unmute. Let us all pray for this. Inoon, dalangin namin na marami pa Sabi mo audience. nga, God, thank you, trust Panginoon, Jesus, Lord, we for can all trust your workers in the hearts vineyard, namin. Lord. Lord, Today, as we appreciate them, praying for Panginoon, each itong other, Panginoon, workers gawin niyo po kami appreciation month, instrument Lord, of or workers month, Lord, Panginoon. gawin yung We plan mo pray sa for all the atin, all that bookstores, O God, the deaconesses, Lord, and your at Panginoon, yung mga manggagawang, mga babae at mga lalaki, nga po, Panginoon. Lord, yung mga pastors, at saka maayon sa sa nakakasama inyong namin dito sa Daybreak, we lift them to you, we bless them, O God, we thank you, O God, for their lives, supernatural their dedication, their commitment, O blessing, God, na isinalaga nilang kanilang mga buhay para sa paglilingkod sa inyo, Ama. Nandito po si Pastor D, nandito si Pastor hamon ng Idani, buhay, Pastor Jenny Panginoon, hindi Lynn, kami susuko. Pastor Madadapa Edmar, dahil alam namin na kami Pastor inaakay Rowan kami din, sa Thank you, all Panginoon, the dahil others, Panginoon Lord, na Lord, nakakasama namin, masarap di man maging namin anak ninyo nabanggit ang dahil kanilang every buhay. time ready kami mag-love you. Salamat, Panginoon, sa kanilang We love buhay, you, Lord Lord. We God. need you in our life. Thank you for your church. Thank you, Lord, for each member of the body of Christ. In Jesus' name, amen. Amen po.
So, and last po natin is prayer for healing in times of sickness. Alam po natin, sa panahon ngayon, lalo na din sa Pilipinas, sa isang saglit na mayroong namamatay, mayroong nadadaganan, mayroong nawawalan ng bahay, may nalulunod, nakakalungkot po kahit hindi natin sila kilala mga kababayan natin, yung may mga nauulila. And then, mga mahal natin sa buhay na may nararamdaman, hindi man sa kasakitan sa physical, kundi yung mga aspeto ng buhay na alam natin na kailangan nilang ibigay ang buhay nila para kay Lord. Tulungan po natin sila ilapit kay Lord. And Lord, paulanin mo po yung inyong pagpapala ng kagalingan at paghipo sa kanila, Lord. And so, uh, gab, uh, tag, taas po natin lahat ng mga kapatiran natin na nangangailangan ng ating panalangin. Alam natin ang prayers, the most powerful weapon kung ano man po mga sickness ang dumadapo sa kanila. So ito po yung mga kailangan natin pag-pray at yung mga kakilala natin at alam natin na naghahanap pa ng panalangin. Ilapit po natin sila. Maging instrumento po tayo. Let's pray po. Panginoon, We pray namin, Yes, you love Lord, us you as your are children, Jehovah Lord Rapha, God. and we declare, You Panginoon, are the Lord, most your power of powerful, Lord healing, God. Lord, to all, Panginoon, na So you can bless nangingigaramdam, doctors, Lord. Lord God. We are We praying, continue to Lord lift God, up to and you, O Lord, God, Lord, those who are yung on mga our kapatid prayer namin na list, and araw-araw even namin those who are not, nilalapit. O There God, is we miracle pray in na every day, talagang Lord. magpapalam Buhay po, O namin God. miracle Kung na ano ang buhay kanilang mga namin. Lord, sitwasyon, O tuloy niyo God, lang po kung yung hindi man sa miracle physical, pagpapadala namin. ganoon din, Nandiyan Lord, lang sa yan mga iba't nakarinig. ibang area ng kanilang Lord, buhay. Papi, Lord, our ready source of kalusugan, help, yun po ang kagaling sabi mo, you're physical, our refuge, you're our internal, shelter, Lord, at ikaw psychological, lamang, O God, Lord, ang Lord, sa mga nakakaalam, decision Panginoon. making, And ang promise especially mo, O God, is mga that you will never fail dumaranas us sa and pagsirap backslides. ng And so, pag-iisip, Lord, Yes, we oh God. declare now, sa O mga God, your nangyayari sa powerful buhay, touch Panginoon. for your Everything healing will to be okay, flow God, upon Lord each God. one Lord, of ang them. sabi And niyo sa sa amin Philippians din, 4:6, Panginoon, Lord, we Lord. pray about Put a everything so hedge of that the protection, glory O God, results sa namin. bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami Also as declare everything unto your your life, especially powerful Lord. divine provisions Lord, sa bawat Father, isa, O in God, Jesus' name, in all kinds of forms, pakala Panginoon, ng Lord. kagaling. Alam mo kung ano yung mga Pray needs all of nila. this, Lord. Maraming Believe in salamat, your Lord. power We in give you Jesus' glory and name. honor Pray. in Amen. Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Lord. So, uh, let us all pray po sa ating para sa ating naging devil leader ngayon, si Brother Edmar. Let us pray for God's strength and also for God's provision. Sige po, sige po able na pag-pray po natin siya. Alright. Amen. We're praying for Brother Edmar ngayon, Lord. Amen. Hallelujah. Sa Lord, kanyang Yes, Lord, we Lord. pray Lord. for our word brother Thank you for Edmar. his Salamat, life, Panginoon, Panginoon. sa God, buhay Lord, ni Brother family, Lord. Edmar, Pray Lord pray namin God, na na We Lord. ginamit ask mo, you, O search God, his yung, heart, Pray yung Spirit of namin na bless him instrumento, for Lord, faith yung, stay niya, yung Panginoon. bigay mo sa May amin, niya yung sa restore kanyang good ito. health faith, and Maraming salamat, double Lord, sa dahil kanyang fulfillment buhay, O God. We can upon see, Edmar. Panginoon, Lord, power, na talagang Everything yung of kanyang desire sa kanyang guidance, and favor, yung kanyang protection, the nararamdaman niya transformation, physically, Panginoon, literally, of Lord. you Now, I declare nakaka-bless sa healing dami, Panginoon, at tunay na sa oh kanyang God, na siya ay dinala mo dito sa breakthrough po, Lord. Panginoon, Thank you in even of as part of the family. So Lord, team. patuloy na pagpalain mo ang kanyang buhay. Use him, Panginoon, Lord, and give him all the anointing, the wisdom, oh God, the courage, Panginoon, strength, oh God, and especially yung leading and guidance mo, Holy Spirit, as he continues to serve you and your church. In Jesus' name, amen. Amen, amen, amen. Amen. Meron po bang nagbe-birthday ngayon? Nag-celebrate ng birthday or anniversary para may sama po sa prayer? So, po, wala daw po. And Brother Edmar, meron kang gustong baka meron kang napupusuan kung sinong gusto mong mag-lead ng closing prayer natin, Thanksgiving and closing prayer. Sige po, may request po, Pastor Rory. Ito po. Pastor Sige Dave na po, lang. tayo po ay manalangin. Bukod tanging kaming nagpapasalamat sa inyo, O Diyos na buhay at banal. Salamat po, Panginoon, sa bawat pagkilos mo sa aming mga buhay.
Salamat po, Panginoon, sa inyong pong pagkalao sa amin. At salamat po, Panginoon, sapagkat minsan nga hindi namin maintindihan pero sa bawat mga pagkilos mo, sa bawat mga galaw mo, sa bawat mga plano mo, pero kayo yung nagbibigay sa amin ng kaliwanagan kung paano kami sumunod, kung paano kami umakay, kung paano kami tutungtong sa bawat mga gawa mo, Panginoon. Ama, salamat sa buhay na iyong pinagkaloob, lalong-lala ng Panginoon sa bawat isa sa amin. Ang aming kahilingan, ang aming panalangin, ang patuloy na kayo, O Diyos, ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Nakatulad, O Diyos, ng isang batis na patuloy na dumadaloy ang tubig at hindi ito napaparang at hindi ito umihinto. Kaya pagpalain mo, Panginoon, ang bawat buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat mga trabaho nila. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat mga pamilya. Salamat sa katungunan sa pangapanalangin ng aming inihiling sa inyo, Panginoon. At salamat, O Diyos, sa kapangyarihan mo na iyong aming naradama yung pagkilos. Salamat, O Diyos, salamat. Walang hanggang pagsasalamat ang aming mababanggit at masasabi sa inyo. Sapagkat ikaw ang Diyos ng pasimula at katapusan. Ikaw yung hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. At ito po ang aming samot dalangin sa bawat mga salita mo ay naway at manatili at aming sa pamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pastor Dave. Mga kapatid, patuloy tayong humayo na may kagalakan at pasalamat sa ating puso sapagkat minsan pa pinagpala tayo ng Diyos pamagitan ng ating pagsasama-samang panalanginan, pagbabahaginan. Humayo tayo at taglay ang hindi masukat na pagpapala ng ating Diyos Aman na sa atin ang lumikha ayon sa kanyang wangis. Ang pag-ibig ng Diyos ay siyang laging tapat sa atin. Kahit tayo ay unlovable, He continues to love us. And the empowerment, inspiration of the Holy Spirit. Whatever we are experiencing, His omnipresence is with us to enable us. Let us go, receive His blessings now and always. Amen. 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 Shalom. Thank you, Brother Edmar. Amen. Thank you po, Shalom, shalom. everyone. Edmond. So, You Thank you, Pastor everyone. Edmond. sige po, if you're able to open your cameras, mag-picture You, muna po Father. tayo bago tayo mag-announcement. Yan. Okay, are we ready? Yan, ready. Okay, 1, 2, 3, smile. Yan, thank you po. So, very quick Thank you, Sister Dave. announcement sa atin pong Shalom, schedule. Just a quick look again po to remind us sa mga darating na araw po kung sino yung ating mga leaders, and then that we might also